Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Di naman makapaniwala si Shin sa kanyang mga nasasaksihan, at bagamat inakalang wala silang laban sa babaeng hitman ay tila nasasabayan naman daw ito ni Xiao Tang. Patawa-tawa nga lang ang dalaga sa mga atake ng kalaban habang natataranta naman itong si Shin sa pinaggagawa ng lasing niyang kasamahan. Maging ang kalaban ay nabahala na rin pagkat todo laklak peren ang dalaga sa gitna ng kanilang laban, ngunit sa kanilang pagtataka ay tila mas nagpapalakas kay Xiao Tang at naiiwasan lahat ng atake ng kalaban. Lubos kina-excite naman ito ng kalaban at patayin na nga raw siya ni Xiao Tang, ngunit agad kinontra ng dalaga at bawal daw ito sa family rule nila. Pinagtaka naman ito ng kalaban at anong family rule daw ang pinagsasasabi ng baboong dalaga, na siya namang kinatrigger ni Xiao Tang at huwag daw siyang matawag-tawag na bobo ng kalaban lalo na ngayong marunong na siyang gumamit ng cash register sa tindahan ng mga Sakamoto. Babanatan na nga sana nito ng isang pangmalakasang suntok ang kalaban ngunit bigla na lamang nahimasmasan mula sa kalasingan nito, at napatanong kung nasaan daw ba siya at ano ang nangyayari. Poker face na nga lang si Shin habang galit naman ang nadama ng kalaban at bakit tila kinaaawaan daw siya ni Xiao Tang, hanggang sa bigla na nga lang itong tumawa at gustong-gusto niya raw ng may malalakas na karibal, na lubos na nga nilang pinagtaka. Samantala, balik naman sa ating bida kung saan payat mode na nga nitong hinarap si Boiled, at walang patumpik-tumpik na binanata ng sunod-sunod na atake. Sa lakas nito ay napapa-atras na nga lang si Boiled at kahit gamit nga ang rocket punch nito ay wa-effect parent sa bida nating basic winasak lamang sa kanyang harapan. Maging ang mga paputok niyang bola-bola ay nagmungtanga lamang sa harap ng ating bida, na lubos na nga nitong kinagulat at panong ganito parent daw kalakas si Sakamoto sa kabila ng matagal na itong retirado. Malakas na raw itong si Boiled, na kagaya niya ay ginagamit dati ang lakas para makapanakit ng mga tao, ngunit iba na nga raw ngayon pagkat ginagamit niya na ang lakas niya para protektahan ang kanyang pamilya, na siyang rason kung bakit mas malakas na raw siya ngayon, ika na nga ni Sakamoto, sabay suntok sa gago. Sa lakas ng suntok ay umabot na nga ang dalawa sa isang Ferris wheel kung saan may naglalandiang magjowa, at dito nasabi na lamang ni Boiled na astig daw talaga itong si Sakamoto. Samantala, nagising naman na mula sa pagtulog si Miss Aoi at Jin Aisung itong si Shin, at nagtataka kung bakit nasa labas na raw sila, at bakit tila ang dumi raw ng damit ng binata. Lubos na tarante naman si Shin at todo nagpalusot na lamang, at kesyo ang lalakas daw kasi ng mga putok ng zombies kanina kaya nagkadihimatay-himatay silang lahat, sabay nagpaalam at hahanapin nga raw niya si Mr. Sakamoto. Mahinahon namang bumaba sila Boiled at Sakamoto mula sa Ferris wheel, at panalo na nga raw ang ating bida kaya hindi naguguluhin pa ni Boiled kailanman, habang busy naman ang ating bida sa pagbili ng siopaw. Patay gutom nga rin itong si Boiled at humingi pa talaga ng siopaw kay Sakamoto hanggang sa matagpuan na nga sila ni Shin na lubos ang pagkagulat at payat na nga raw ang ating bida. Habang manghang-mangha ang binata sa pagbabago ni Sakamoto ay biglang singit naman si Boiled at tinanong si Sakamoto tungkol sa bounty, at siguradong di raw siya titigilan ng grupong Dandenkai at nais na siyang ipapatay. Bago pa man ito masagot ni Sakamoto ay bigla na lamang nanlaki mata nito nang makita na narinig ito ng misis niya. At anong bounty raw ang pinagsasasabi nila? Ayun nga at na-corner na ang ating bida, kasama pa sila Boiled na nadamay sa galit ng kanyang misis. Wala nang ang naging choice si Sakamoto kundi sabihin dito ang tungkol sa bounty niya at mga hitman na habol ang kanyang ulo, na lubos nang ang kinabuisit ng misis niya at bakit di raw sa kanya sinabi ang tungkol dito. Biglang singit naman si Boiled sa usapan nila at denepensahan itong ating bida, at ginawa nga lang daw na itago ni Sakamoto ang lahat para ma-enjoy nilang mag-ina ang family day nila. Astig nga ng asawa mo dagdag pa nga ni Boiled. Dito na nga inilabas ng asawa ni Sakamoto ang pang-anim na batas ng kanilang pamilya, kung saan bawal maglihim ng kung anuman sa bawat isa, at mas okay na nga raw na sabihin kung anuman ang problema kaysa itago ng hindi nila alam. Ngangal na nga lang ang ating bida habang namangha naman si Boiled at astig din daw pala ng asawa ni Sakamoto. Kalaunan habang nanunood ng parada ay napatanong naman si Shin kung paano nga raw nila matatapos ang problemang ito. Ayon naman kay Sakamoto ay mukhang kailangan daw nilang mahanap ang kliyente at ipatigil ang mismong bounty rito. Alanganin nga raw ang plano ng ating mga bida ayon naman kila Boiled at mismong JAA daw ang namamahala ng bounty, at siguradong mahihirapan daw silang mahanap ang kliyente. Hihirit pa nga sana ng tulong si Shin ngunit mismong sila raw ay walang alam sa kung sino man ang naglagay ng bounty, kaya naman kalaunan ay nagpaalam na sa kanila.
Problema na nga ito ni Shin at ni di nga raw nila alam maging kung saan ang headquarters ng Dandenkai, na pinakalma naman ni Sakamoto at mukhang may alam daw siyang makakatulong sa kanila. Kinabukasan ay magkakasama na nga silang lumabas, habang nabibuisit naman itong si Shin at ang bilis lang daw bumalik ng taba ni Mr. Sakamoto sa loob lamang ng isang araw. Abat di nako na sorpresa, ika naman ni Xiaotang at napakasiba raw kasi ng boss nila. Dito na nga sila dinala ni Sakamoto sa isang tagong rentahan ng Bold, na lubos pinagtaka ng dalawa. Ayon naman sa ating bida ay tindahan daw ito ng impormasyon, na nakabalat kayong pelikula. Siyang tunay nga ay nanood na sila ng pelikula tungkol sa Dandenkai, at dito nakuha na ni Shin ang lugar ng headquarters ng mga ito. Matapos nito ay siningil sila ng halos 1 milyon ng bantay para sa nasabing pelikula, na ikinabahala na nga ni Shin ngunit basic binayaran lamang ni Sakamoto. Bandang aalis na nga sana sila nang biglang magbigay ng tip ang bantay, na maging maingat daw ang ating bida pagkat marahil dating katrabaho niya lamang ang may pakana ng lahat. Nang tanungin ito ni Sakamoto kung ano ang ibig sabihin nito ay sinabi lamang nito na wala pang pelikula para sa impormasyong hinihingi nito. Samantala somewhere sa kung saan ay pinakita naman itong si Nagumo kasama ang ilan pang hitman, at balita raw ng mga ito ay nakipagkita si Nagumo kay Sakamoto. Pinabulaanan naman ito ni Nagumo at chismis lang daw ito, na kinabuisit na nga ng isa sa mga ito at huwag daw silang pinagluloloko ni Nagumo. Habang ito naman halos patay na ang chef at bakit may sibuyas daw ang lugaw niya. Walang ano-ano'y bigla nang ang dumating ang isang matanda, na nagpakilalang si Iria na taga JAA, at kinagagalak niya raw na makilala ang The Order. Ayon naman sa mga hitman ay kulang pangaraw sila ng 4, at mukhang di na naman daw pupunta ang iba nilang miyembro. Wala naman ang sinayang na oras pa ang matanda at rekta pinaliwanag ang pakay nito sa kanila. At sinabi ang tungkol sa sunod-sunod na pagpatay ng mga hitman sa JAA, at nais nga raw ng organisasyon na kunin ang serbisyo ng The Order para tuldukan ito. Samantala, speaking of rekta ay rekta na nga rin sila sa Sakamoto sa headquarters ng Dandenkai, at unti-unting inakyat ang nasabing building. Ayon nga raw sa pelikula ay nasa top floor ang opisina ng boss kaya kailangan nilang makalusot hanggang sa nasabing palapag. Isa-isa na nga nilang pinabagsak ang mga nakasalubong na hitman, hanggang sa kalaunan ay napunta na sila sa top floor. Dito na nga sila lubos na gulat nang makita si Nagumo sa gitna ng sandamakmak na bangkay, at nagtataka kung ano raw ang ginagawa nito dito. Ayon naman kay Nagumo ay pinatay na nga raw niya lahat ang nasa building na ito, at sa kasamaang palad, ay mukhang pati raw sila ay kailangan niya na ring patayin. Sa bilis nito ay bigla na nga nitong inatake si Shin nang di man lang sila nakagalaw, hanggang sa bigla na nga lang itong tumawa at joke-joke nga lang daw. Ayon at nabugbog na naman nga ito ng dalawa dahil sa kalokohan nito, na siyang nagpaliwanag naman na inabutan niya na raw napatay na ang lahat ng dumating siya rito. Nang tanungin ito ni Sakamoto kung ano raw ba talaga ang ginagawa nito rito ay pinaliwanag na nga ni Nagumo na nandirito raw siya para mag-imbestiga, ukol sa sunod-sunod na pagpatay ng mahigit 100 ng hitman na malapit sa JAA nitong nakaraang buwan, na tila may nais daw ipabatid sa organisasyon ng JAA. Dagdag pa nga ni Nagumo na lagi raw nag-iiwan ng markang X ang mga salarin sa lugar ng Kremen, kaya tawag daw nila sa mga suspect ay X, agad naman nagets ni Sakamoto ang sitwasyon, at mukhang mismong The Order na raw ang kinuha ng JAA para imbestigahan ang mga kaganapan. Nagtaka naman si Xiaotang kung ano ang The Order kaya rekta paliwanag itong si Nagumo at sinabing isa itong special unit para sa JAA, na binubuo ng pinakamagagaling sa pinakamagagaling na hitman. Under nga raw sila ng JAA na siyang humahawak sa mga delikadong trabaho na di kaya ng mga ordinaryong hitman, at nagpapanatili ng kaayusan sa mundo ng mga hitman. Actually si Sakamoto miyembro rin namin dati, dagdag pa nga ni Nagumo. Lubos kinagulat na nga ito nila Shin habang pa-warning naman ang iniwan ni Nagumo at mag-ingat nga raw sila sa X, at tila nagumpisa raw ang mga pagpatay, nang saktong ilabas din ang bounty sa ulo ni Sakamoto, sabay lipat ng eksena sa isang lalaking nakaputi, at nagdodrawing ng X sa isang lugar na puno ng bangkay. Samantala, tila naging normal na nga lang maging sa pamilya ni Sakamoto ang paglutang ng mga hitman sa kanilang tindahan, na bagamat preno problema ng may bahay niya ay okay na rin daw dahil tumataas ang benta nila sa Band-Aid. Ayon naman sa ating bida ay since di nila alam kung sino talaga ang kalaban ay tanging paghahanda lamang ang magagawa nila. Kaya naman heto todo ingat si Sakamoto maging sa paghatid ng kanyang anak, habang ito naman basta't may alak, may napapahamak.
Pabanat na rin lods ng like at subscribe baka naman, hihi salamat.